Sa simula ng palabas ang eksena ay itinakda sa isang laboratorio kung saan isang misteryosong aksidente ang naganap na nag-iwan ng dugo na nagkalat sa buong lugar. At sa panahon na ito pinakita na may isang nakaligtas sa aksidente sa pagtatangkang iligtas ang kanyang sariling buhay. Ilang guards na nagtatrabaho sa lab ang sinundan ang batang babae na may dalang aso ngunit hindi sila nagtagumpay sa paghuli sa kanya. Pinaalam ni Mr. Choi sa pinakamataas na scientist sa lab na si Dr. Beck ang tungkol sa sitwasyon. Tumugon si Dr. Beck at sinabing ang batang babae ay hindi makakaligtas ng matagal at inutusan sila na ipagpatuloy ang paghahanap. At doon sa kanilang pag-uusap nalaman natin na ang babae ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan kaya naman determinado si Dr. Beck na mahuli siya. At sa sumunod na eksena pinakilala si Mr. Gu na natagpuan ang bata na walang malay sa kanyang bukirin. Nasa mahirap itong kondisyon kaya nagpa siya si Mr. Gu at ang asawa nito na tulungan ang batang babae. At sa panahon ng paggamot natuklasan nila na ang mga pinsala nito ay naging dahilan para mawala ang kanyang alaala ng permanente at dahil nakaramdam ng awa sa bata nagpa siya si Mrs. Gu na ampunin ang batang babae. Pagkatapos ang eksena ay lumipat pagkalipas ng 10 taon kung saan pinakita ang isang dalaga na nagngangalang Jayon na humihiram ng pagkain ng hayop sa isang tindero ng labag sa kanyang kalooban. Napilitan ang dalaga na gawin ito dahil ang kanyang mga alaga ay nagugutom sa makalipas na 2 araw dahil sa kakulangan ng pera. At lumalabas na si Jayon ang kaparehong babae na tumakas sa lab noong bata siya at nakitang walang malay ni Mr. Gu sa kanyang bukid. At bukod pa nalaman natin na si Mrs. Gu ay nagkaroon ng amnesia kung saan madalas nitong hindi maalala ang mga bagay. Gayunpaman si Jayon at Mr. Gu ay tiniyak na hindi nito napapansin ang kanyang kondisyon at inaalagaan siya ng may labis na pagmamahal. Madalas na makaranas si Jayon ng matinding pananakit ng ulo na siyang dahilan upang mahirapan ito sa labis na sakit. At dahil desperado naghanap ito ng gamot sa online araw-araw at inilihim ang kanyang kondisyon. At pagkatapos nito ang eksena ay lumipat kay Jayon na patungo sa paaralan kasama ang kanyang kaibigan. At sa panahon ng kanilang pag-uusap sinabi ng kanyang kaibigan ang tungkol sa paparating na kompetisyon sa pag-awit na may malaking premyo. At dahil kailangan ni Jayon ng pera nagpa siya ito na makilahok sa kompetisyon. At sa sumunod na araw nag-audition si Jayon para sa kompetisyon at matagumpay na nakuha. Ang lahat ay natuwa sa kanyang nagawa gayunpaman lumalabas na nagsagawa din si Jayon ng magic trick sa panahon ng audition. At nang makita ito ang kanyang mga magulang ay tila nagalit at pinayuhan siya na huwag na ulitin ang mga ganoong bagay sa hinaharap. At ilang araw ang lumipas si Jayon ay nasa isang tren kasama ang kanyang kaibigan para sa ikalawang round ng kompetisyon. At habang nasa tren ang isang lalaki na nagngangalang nobleman ay nakaupo sa harap ni Jayon ay sinabi sa kanya kilala siya nito at sinubukan na may ipaalala sa kanya. Gayunpaman walang naalala si Jayon at piniling huwag pansinin ang kanyang sinasabi. Si nobleman ay nagulat sa kanyang reaksyon at pagkatapos ay tumayo ito at lumipat sa kabilang compartment ng tren. At doon aksidente nitong nakabangga ang isa pang lalaki na naging sanhi upang magalit ito at sa gitna ng galit marahas nitong binugbog ang lalaki at itinapon ito sa tren. At sa sumunod na eksena si Jayon ay sumalang sa pangalawang audition na naka-broadcast sa telebisyon. Samantala si Dr. Beck at Mr. Choi ay pinapanood din ang audition at sa oras na makita ni Dr. Beck si Jayon mabilis niya itong nakilala at sinabi kay Mr. Choi na si Jayon ang kaparehong babae na nakatakas sa lab 10 taon ang lumipas. At sa kabilang banda matagumpay na nanalo si Jayon sa pangalawang round ng audition at umalis silang dalawa ng kanyang kaibigan ng masaya. Gayunpaman biglang nakaranas si Jayon ng isa pang matinding pananakit ng ulo at sa mga puntong ito lumalabas na si Jayon ay dumaranas sa isang nakamamatay na sakit at mayroon na lamang ilang buwan para mabuhay. At dahil walang maisip na paraan mabilis na tinanggap ni Jayon ang kanyang kapalaran at nang lumabas ito sa banyo dumudugo ng husto ang kanyang ilong na labis ikinabahala ng kanyang kaibigan. Tiniyak ni Jayon sa kanya na madalas itong nangyayari sa kanya at pagkatapos pareho silang naghintay sa isang taxi. Nang biglang ilang itim na sasakyan ang huminto malapit sa kanila at ilan sa mga tauhan ni Dr. Beck ang lumabas at hiniling sa dalaga na sumama sa kanila. Gayunpaman ang kaibigan ni Jayon ay gumawa ng dahilan upang abalahin ang tauhan ni Dr. Beck at ang dalawa ay mabilis na sumakay sa taxi at umalis. At pagkatapos silang dalawa ay bumaba ng taxi at nagsimulang maghintay sa bus at habang naghihintay dumating si nobleman at sinabi kay Jayon na ang kanyang magulang ay nag-iisa sa bahay at dapat hindi niya iniwan ang mga ito. Labis na natakot si Jayon nang marinig ito at mabilis na nagsimulang tumakbo patungo sa kanilang bahay.
At ilang oras pagkatapos ng insidente na ito, isang opisyal ng pulis na si Do ay dumating sa bahay ni Jaeyoon at si Office Do ay malapit na kaibigan ng ama ni Jaeyoon at nagtungo sa lugar upang bisitahin siya. At sa labas ng bahay napansin nito si Nobleman at mga kasama nito na ikinagulat niya at tinignan ni Officer Do ang kanilang pagkakakilanlan at pagkatapos ang eksena ay lumipat kay Jaeyoon nang makarating ito sa bahay kasama ang kanyang kaibigan. At sa labas nakita nila ang sasakyan ni Officer Do, ngunit sa loob ng bahay ang lahat ng ilaw ay nakapatay at hindi mapalagay ang dalaga. Mabilis itong pumasok sa bahay at nakaramdam ng kaginhawaan nang makita ang kanyang magulang na nakaupo kasama si Officer Do. Ilang oras ang lumipas nang lumabas si Officer Do para umalis. Nagtanong ito kay Jaeyoon tungkol kay Nobleman at sa mga kasama nito, at dahil walang alam si Jaeyoon tungkol sa kanila, sinabi nito kay Officer Do na baka nasa lugar sila dahil sa ibang tao. At pagkatapos nito ang eksena ay lumipat sa scientist at dating nagtratrabaho kay Dr. Beck. At nang dumating ang scientist sa bahay, nakatagpo nito si Nobleman at ang kasama nito na pinatay na ang kanyang buong pamilya. At lumalabas na si Nobleman ay hinahanap at pinapatay ang lahat ng scientist na gumawa ng eksperimento sa mga bata sa nakalipas na taon sa pakikipagtulungan kay Dr. Beck. At sa kabilang banda, hiniling ni Dr. Beck kay Mr. Choi na magbakasyon ng ilang araw at tiniyak nito sa kanya na wala dapat ikabahala kay Jaeyoon dahil hahawakan nito ang sitwasyon sa kanyang sarili. Gayunpaman, inihayag ni Mr. Choi ang kanyang pag-aalala at sinabi na si Jaeyoon ay lubhang mapanganib at hindi madaling kontrolin at inimungkahi na ang pagpatay sa kanya ang magandang gawin. At sa kabila nito, mabilis na tumanggi si Dr. Beck na gumawa ng anumang hakbang at si Mr. Choi ay nagsimulang mag-alinlangan sa mga sinabi ni Dr. Beck, kaya nagtungo ito upang makita ang may-ari ng research na kumpanya. At doon pinaalam ng may-ari kay Mr. Choi na si Dr. Beck ay pinatawag ang ilang bata sa headquarters upang tumulong na mahuli si Jaeyoon, at sinabi ng may-ari kay Mr. Choi na kailangan nito si Jaeyoon buhay man o patay dahil ang utak nito ay mahalaga sa kanyang eksperimento. At lumalabas na si Mr. Choi ay isa din sa mga subject ng kumpanya, ngunit ang kanyang kondisyon ay mas lalong lumalala. At ito ang dahilan kung bakit ang may-ari ng kumpanya ay desperado na makuha ang utak ni Jaeyoon upang bumuo ng isang gamot para sa mga apektado ng eksperimento. At sa sumunod na eksena, si Jaeyoon ay nagpapahinga sa kanyang silid nang dumating ang isa sa mga tauhan ni Mr. Choi, at dahil nalilito sa sitwasyon, sinubukan ipaliwanag ni Jaeyoon na hindi siya ang tao na hinahanap nila. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki na maniwala sa kanya at nagbanta na sasaktan ang kaibigan ni Jaeyoon. Nang biglang pinagpapatay ni Jaeyoon ang mga tauhan ni Mr. Choi nang may hindi kapanipaniwalang bilis at tikas sa paggamit ng baril. At ilang sandali dumating si Nobleman at labis na humanga sa kakayahan ni Jaeyoon at pinaliwanag nito sa kaibigan ni Jaeyoon na bilang resulta sa eksperimento ng kumpanya, ang utak ni Jaeyoon ay gumagana ng napakabilis kung saan magtatagumpay ito sa anumang bagay na gawin niya. Sinabi din nito na sinasadya din ni Jaeyoon na maakit ang kanyang sarili na manatiling nakatago sa kumpanya, at sa kabila ng paliwanag ni Nobleman, hindi pa rin maintindihan ni Jaeyoon o maalala ang kanyang nakaraan. Hinimok siya ni Nobleman na sumama sa kanila at tiniyak sa kanya na ito ang pinakaligtas na paraan upang iligtas ang kanyang magulang at kaibigan. At dahil gustong matiyak ang kanilang kaligtasan, mabilis na pumayag si Jaeyoon na sumama sa kanila, at doon isang pangunahing serye ng palabas ay pinakita. At si Jaeyoon sa kanyang pagkabata ay gumawa ng pananaliksik at pinili ang kanyang mga magulang, at alam na hindi siya aabandonahin ng mga ito. At pagkatapos dinala ni Nobleman si Jaeyoon pabalik sa kaparehong lab kung saan ito tumakas 10 taon ang nakaraan. Itinali ni Dr. Beck si Jaeyoon sa isang upuan at labis ang tuwa na makita siya, at hindi pa rin maalala ni Jaeyoon ang lahat. Kaya sinabi ni Dr. Beck sa kanya na unti-unti nitong maaalala ang lahat. At sa pagsunod sa utos ni Dr. Beck, ang isa sa kanyang mga tauhan ay binigyan si Jaeyoon ng serum, at pagkatapos nagsimulang maalala ni Jaeyoon ang kanyang nakaraan, at nakita nito na siya pati ang mga iba pang bata ay nasa ilalim ng mga eksperimento. Naalala din nito kung paano ginawa ang isang eksperimento sa kanyang utak na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na taglay niya ngayon. At lumalabas na si Dr. Beck ay nagsagawa ng katulad na eksperimento kay Mr. Choi at sa mga kasama nito, ngunit ang eksperimento na yun ay hindi lubos na matagumpay. At dahil sa pagkabigo ng proyekto sa matandang tao, inilipat ni Dr. Beck ang lahat ng kanyang plano sa pananaliksik sa mga bata. Ang eksperimento na ito ay ginawang makapangyarihan ng mga bata kung saan nakita ng kumpanya na mahirap silang kontrolin. At dahil sa takot na ang mga batang ito ay magiging banta sa hinaharap, nagpasya ang kumpanya na tapusin sila. Gayunpaman, si Jaeyoon ang pinakamalakas sa lahat ng bata at nagawa nitong makatakas.
Sinabi ni Dr. Beck kay Jaeyoon na matapos nito maghanap ng maraming taon sa wakas ay nakita niya ito nang biglang nakaranas si Jaeyoon ng matinding sakit sa ulo at nagsimulang dumugo ang kanyang ilong. Pinaalam ni Dr. Beck sa kanya na kung hindi siya magagamot kaagad mamamatay ito at sinabi din ito na si Jaeyoon ay ginawa mula sa kanyang DNA at nasa kanya ang gamot. At kasunod nito sumenya si Dr. Beck sa isa sa kanyang tauhan na magbigay ng isa pang serum at ang gamot na ito ay naglalaman ng formula at pagkatapos nito si Jaeyoon ay nakabalik sa kanyang dating estado. Gayunpaman binalaan siya ni Dr. Beck na ang epekto ng gamot ay tatagal lamang ng 1 buwan at pagkatapos nito mangangailangan ulit si Jaeyoon ng panibago. At pagkatapos nito ang pangalawang twist ng palabas ay inihayag at nalaman natin na si Jaeyoon ay nagpapanggap na nawala ang kanyang alaala noon pa at sa katunayan ay naaalala nito ang lahat. Hinihintay talaga ni Jaeyoon ang pagkakataon na ito at pati na rin ang gamot at pagkatapos ay pinatay ni Jaeyoon ang lahat ng tauhan ni Dr. Beck ng isa-isa. Pagkatapos ay inihayag nito na hinahanap niya si Dr. Beck sa matagal na panahon at bahagi ito lahat ng kanyang plano at sinasadya nitong ipakita ang kanyang kapangyarihan sa TV matapos ng matinding pananaliksik at pagplaplano. At dahil alam na hahanapin siya ni Dr. Beck, pinaliwanag ni Jaeyoon na ang gusto lamang nito ay ang formula sa gamot upang gamutin nito ang kanyang sarili. At nang magtanong si Jaeyoon kay Dr. Beck kung nasan ang formula, tumanggi ang doktor na ibunyag ito at bilang tugon binaril siya ni Jaeyoon sa kanyang binti. Samantala dumating si Mr. Choi sa eksena kasama ang mga tauhan nito at inatake si Nobleman at lumalabas na ang mga batang dumaan sa eksperimento ay mamamatay lamang kapag binaril sila sa ulo. Ginamit ni Nobleman ang paraan na ito upang patayin ang lahat ng tauhan ni Mr. Choi at pagkatapos inatake ni Nobleman si Jaeyoon ngunit lumalabas na mas malakas ito kaysa sa kanya. Binugbog ni Jaeyoon si Nobleman ng husto at iniwan ito sa isang kritikal na kondisyon at nang sinubukan ni Dr. Beck na tumakas napansin siya ni Jaeyoon at binaril ito sa kabilang binti dahilan upang matumba ito. At nang lumapit si Jaeyoon upang patayin si Nobleman dumating si Mr. Choi at binaril siya at sa oras na tatapusin ni Mr. Choi si Nobleman dumating ang kasamang babae nito at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Sinalakay siya ni Mr. Choi ng marahas at walang awa siyang tinapos at matapos nito binaril ni Mr. Choi si Dr. Beck na humantong sa kanyang kamatayan. Nang biglang lumitaw si Jaeyoon sa likod ni Mr. Choi at hinawakan siya at pinatay siya mismo sa lugar. Muling tumayo si Nobleman at sinabi na ang natitirang gamot ay nasa punong tanggapan ngunit papatayin siya ng mga ito bago pa siya makarating sa lugar. Nagtangka si Nobleman na barilin si Jaeyoon ngunit nabigo ito na patayin siya at ginamit ni Jaeyoon ang kapangyarihan ng kanyang utak upang kontrolin si Nobleman at hindi ito makagalaw. At pagkatapos nito sinugatan ni Jaeyoon si Nobleman gamit ang isang kutsilyo at sinabi nito kay Jaeyoon na ganap silang naging halimaw at wala nang saysay na manatili pang buhay. At bilang tugon sinabi ni Jaeyoon sa kanya na nais pa nitong mamuhay ng normal katulad ng dati niyang buhay at habang sinasabi ito binaril ni Jaeyoon si Nobleman at tuluyang pinatay ito. At pagkatapos nito kinuha ni Jaeyoon ang gamot na nakahanda sa laboratorio at nagtungo sa ospital kung nasaan ang kanyang ina. Nagtabi ito ng 3 gamot para sa kanya at ibinigay ang natitira sa kanyang ama at sinabi na ang pagbigay nito sa kanyang ina ay makakatulong na ibalik ang kanyang memorya. At habang paalis si Jaeyoon isiniwalat ng kanyang ama na palagi nilang alam ang katotohanan tungkol sa kanya at inamin nito na nais siyang palayasin ng kanyang ama ngunit pinigilan ito ng kanyang ina. Naniniwala ang kanyang ina kay Jaeyoon at kumpiyansa na tatanda ito bilang isang mabuting anak. Naging emosyonal si Jaeyoon nang marinig ang salita ng kanyang ama at tahimik na umalis sa ospital. At pagkatapos nito ang eksena ay lumipat pagkalipas ng 3 buwan at dumating si Jaeyoon sa bahay ng kambal na kapatid ni Dr. Beck na matagal nang alam ang pag-iral ni Jaeyoon. Ang kapatid ni Dr. Beck ay nagbigay kay Jaeyoon ng maraming bilang ng mga gamot ngunit iginiit ni Jaeyoon na kailangan ito ng permanenteng solusyon. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.